Metro Manila, once alive with millions of voices, now silenced by fear. Metro Manila is falling. Every heartbeat shakes the earth. The world has fallen, and Manila stands in ruin. Each strike, another breath lost. The heart of the city is no longer beating. Only echoes and fire remain. No one expected the outbreak to reach us this fast. And when it did, the city fell overnight. The streets are ashes. The sky burns red. The Manila Dead Zone. May na-receive kaming report mula sa ating kapulisan na nanghihingi sila ng tulong sa ating militar. Yung una nagtataka ako, hanggang sa sunod-sunod na yung mga nare-receive namin na mga report. Kaya nagpadala na kami ng ating tropa sa Kamaynilaan. Then yung mga pinadala namin nag-report at sinasabing, yung mga kalaban ay mga patay daw na nabuhay at hindi basta-basta napapatumba. Nakakahawa daw ito mula sa kagat ng mga infected din. Nanghihingi na din sila ng backup. Sobrang dami na ding casualties at padami ng padami yung mga nahahawa. Bravo kay Actual. Malinis sa aming panig, nagpapatuloy sa pag-sweep. Over. Kumakalat na ang impeksyon mula Maynila, halos lahat ng distrito apektado. Kung hindi tayo kikilos na yon, mahihirapan na tayong kontrolin ito. Sir, kulang na tayo sa tao at bala. Ang mga checkpoints sa EDSA C5 halos nabutas na ng mga apektado. Ano ang plano natin? Kailangan nating ikordon ang buong Metro Manila. Walang lalabas, walang makakapasok. Magpadala ng reinforcements mula sa South Luzon Command. Alpha sustain. Target Tango 1. Bearing 120 until clear. Over.
All units, suppress on target. Continue fire. Mabilis ang pagkalat. Kagabi lang, nasa Maynila pa lang. Ngayon, meron na sa Muntinlupa at Quezon City. Kung hindi natin maagapan, buong Luzon ang tatamaan. Kailangan na nating ipatupad ang full lockdown. Hindi sapat ang checkpoints. Kailangan nating gumamit ng barikada, armored vehicles, at aerial strikes kung kinakailangan. Paano ang mga civilians, sir? Libo-libo pa ang natrap sa lungsod. Hindi ba natin sila i-rescue o i-evacuate? Kung bubuksan natin ang mga daan, mas kakalat ang impeksyon. Alam kong mabigat, pero kailangan nating pumili. Protektahan ang buong bansa kahit may masasakripisyo sa loob. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mas marami ang mamamatay. Ang mga civilian, magiging sundalo ng kalaban sa oras na makagat sila. Alam kong tama ka, sir. Pero kung gagawin natin yan, milyon ang maiipit sa loob ng mga lungsod. Para na rin nating isinuko ang buhay nila. Bravo to command. We are on continuous fire to suppress enemy. Ammo status 40%. Request resupply after check. Over. Mag-uutos na ako sa mga batalyon. Pero tandaan nyo, kapag bumagsak ang base natin, wala nang susunod na depensa. Bravo kay Command. Recruit Depot Gate status compromise. Uulitin ko, gate status compromise. Bravo kay Command. Recruit Depot Gate status compromised. Uulitin ko, gate status compromised. Tulong! Buksan nyo to! Hayaan nyo yan. Nepo baby naman yan eh. Kung manatili tayo rito, mamamatay tayo sa gutom. Kailangan nating gumalaw. Pero sir, nasa labas sila. Paano kung makagat nila tayo? Hindi tayo pwedeng manatili dito. Masisira ang mga pintuan kung patuloy silang dumagsa. Kailangan nating kumilos bago mahuli ang lahat. Pero saan tayo pupunta ha? Lahat ng kalye puno ng mga infected na yon. Kung lalabas tayo ngayon, para na rin tayong magpakamatay. Kung maghihintay tayo rito, mamamatay tayo ng walang laban. May ruta papunta sa base sa may Luneta. Doon may mga sundalo. At paano kung wala na rin sila? Paano kung infected na din sila? Mas mabuti nang magtago muna kaysa sumugod basta-basta. Hindi tayo pwedeng manatili. Tingnan mo paligid mo. Wala na tayong pagkain, wala na tayong bala. Kung hindi tayo kikilos, gutom ang papatay sa atin bago pa ang mga infected na yon. At kung lumabas tayo, sila ang papatay sa ating ngayon na. Mas gugustuhin ko ng mamatay habang lumalaban. Baka nga malapit na nila tayong bombahin dito eh.